beloved Boss Mike Cervera. Marcos. Alaka! Sabi kanina ni ano dyan eh. Sino ba? Sino ba yung basher ni Isko dyan? Huy, ikaw Tingnan nyo mga kababayan ko. Mukhang marami na ho ang mga natatauhan at mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong dahil nakita na ho yung totoo. Di ba? Di ba? Project TV. Pakinggan natin. Siyempre, ang Pangulong Bongbong Marcos hindi ho maitatago yung mga ginagawang mabuti niyan para sa ating mga Pilipino. Pasok. President Bongbong Marcos. Nako! Na nasa amin na. Kaya lamang hinihintay pa namin ng mga petsa, mga alituntunin ng batas. Pero sigurado ako, mga driver, steady lang kayo. Meron kayo ulit. Nako! Galing ulit naman, kung ito'y galing sa lokal, galing naman ito sa susunod na galing sa national government under the office of the president through executive secretary Ralph Recto. Alaka mga kababayan! Yan ang sinasabi ko, Gemma Yambaw eh. Di ba? Elson Hinoso. Kaming mga solid Duterte, hindi nyo kami. Mabablag. Alam ng mga Pilipino kung ano ang totoo. Sa nanood lang dito. Kaya nga, di ba? Parang comedy bar lang ito. Buti pa doon kay Mike Cervera manood eh. Tuloy. Wala nang natira. Kokonti na lang sila. So muli, President Marcos, thank you very much sa tulong mo sa amin sa mga taga-lungsod ng Maynila. Ano daw? Parang sabi mga kababayan thank you daw kay Pangulong President Bongbong Marcos. Wala ako narinig na thank you Vice President Sara Duterte. Wala mga kababayan, Sabi ni idol ni Jojo Chavez, Ano sabi? President Marcos, thank you very much sa tulong mo sa amin sa mga taga-lungsod ng Maynila. Hala! Lagot, kaya pala yung mga vlogger ni Isko na mga DDS dati, abay bumitaw na. Bumitaw na, mga kababayan, kay Sara. Mag-guess nga tayo ng isa na Iskonyan at saka DDS dati na vlogger, Okay ba yon? Abangan nyo ho yan sa Bingador. Eto na. Pasok! Tukli ko na lang sa iyo. I hope that God will continue to guide and bless you. Nako! Keep you healthy. Nako! And I hope that you will be successful in confronting this crisis for us. Nako, ano kayo masasabi ni Banat Bay at ni Mocha? Si Mocha, mga kababayan, laging nasa tabi ni Isko, di ba? Ano kaya ang masasabi nila? Tuloy. For us as Filipino, you as our president. Rest assured in our own little way, that kaya namin na ay iduduktong namin ang aming mga resources sa kapakinabangan ng taong bayan. Nako! Sa mga nanay at tatay ko, Batang Maynila, at mga lolo't lola ko, Yorme, I love you. I love you. Yorme! Ano daw? I love you eh. At mga lolo't lola ko, Yorme, I love you. Yorme, I love you daw! Siguro, ano yun? Maka-BBM, I love you. Kung manatag po kayo, Mapanatag kayo. Kaya alam nyo mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, abay hindi na ho maitatago ang kabutihan at kasipagan at pagpuporsige na ginagawa para sa ating bayan, para sa ating mga Pilipino. Kita nyo mga kababayan, susugod pa sa gera. Nakuha nyo, ganun katapang si Manong Bongbong. Susugod sa gera. Pupunta ng Iran para makipag-usap siya. Kita nyo mga kababayan, eto na, pasok! Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro
na maganda ang relasyon ng Pilipinas sa Iran. Nako! Kasunod yan ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na Na? makipag-usap sa kanilang gobyerno para Nako! makadaan ang ating oil vessel sa Strait of Hormuz. Nako, mga kababayan, iiyak na naman ang mga DDS dito. Mag-iiyakan na naman sila. Diba, no? Oh, ayan, oh, I love you too, mga haters. Dahil dito na si Purok, oh. Nako! Mag-iiyakan na naman ang mga DDS dito. Kita nyo, sipag ni Pangulo. Kayang sumugod sa gera. Bakit? May gera ngayon doon, pero pupunta siya alang-alang sa pakikipagdialogo para ho makadaan yung ating mga barko sa Strait of Hormuz. Para nang sa ganon, yung ating mga gasolina hindi maapektuhan. O kita nyo, ang galing, di ba? Yan si Pangulo! Tapos ikaw, Mike Cerbero, ipapalit mo si Pangulong Bongbong kay Martin, ha? Diba, mga kababayan, ano? Ay, naku, ha? Oo, hayaan mo na yun. Eto na, tuloy. Oil vessel sa Strait of Hormuz. Si Eugene Fernandez, nakatutok. Kita nyo, no? Makikipag-usap ang gobyerno ng Pilipinas sa Iran government para Oh. makaraan ang mga Philippine-bound oil vessels Nako sa Strait of po! Hormuz sa gitna ng Middle East war sa pagitan ng United States, Oh. Israel at Iran. Yan ba ang hindi kayo mapaproud, mga kababayan, kay Pangulong Bongbong? Sige nga. Hindi ba kayo magiging proud sa kanya? Hindi ba kayo magiging proud kay Pangulong Bongbong? Kita nyo, walang pinangako, walang sinasabi. Pero mga kababayan, may ginagawa. Diba? Kita nyo, kahit may gera, yung walang gera, jet ski daw at magtutusok daw ng bandila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita yung bandila na yan na tinusok Napunta na lahat-lahat sa dahig Hanggang ngayon, mga kababayan, ayan pa rin. Kaya alam nyo, mga kababayan, hindi talaga ako nagsisisi na suportahan, na magsakripisyo ang ilan kong gawain para sa pagsuporta kay Manong Bongbong, mga kababayan. Hindi ako nagsisisi kailanman. Eto na, mga kababayan, nakaka-proud, di ba? Nakaka-proud po dahil meron tayong ganitong Pangulo na umaakto sa gitna ng suliranin. Kita nyo, tanong nyo naman kay Sara kung kaya niyang gawin. Alam nyo kung ano yung kayang gawin ni Sara? Maglamyerda. Pero dito, mga kababayan ko, nakalimutan nyo na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kahit na tuwan-tuwa na kayo, napasaya ko kayo, ayaw nyo pa rin mag-like. Tulad ni Purong, buti pa yung DDS na si Purong na ating panauhin, nagla-like. Pero kayo hindi. Aloy. Natasan ng Pangulo si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro para sa pakikipag-usap. Ayon po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon. Makita nyo, agad-agad, ano? Agad-agad ho, mga kababayan, no? Hindi ho pinagpapabukas, hindi ho yung mamaya't maya, hindi ho ganon. Kung hindi, bukas agad. Hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon. Bukas agad. na schedule tomorrow by next week po. Sa akin pong pagkakaalam at sinabi po rin naman ni Secretary Tess Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Nilinaw din ng palasyo na ang gera sa Middle East ang dahilan ng pagsadsad ng halaga ng piso. Nako po. Hindi po ninais ng Pangulo na magkaroon ng gulo sa Middle East. Correct. Alam po natin ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito upang maibsan po ang impact ng epekto nitong sigalot sa Middle East. At gagawin po ang lahat para po maayos ang lahat na nangyayari, pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Kita nyo, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, hindi ako nagkakamali, mga kababayan. No ngaw-ngaw, just result, di ba? Ang Hilito Untalan. Well, hindi ho kasi pala laway-laway si Pangulong Bongbong Si Duterte lang yung laway ng laway, bola lang ng bola sa inyo. Di ba? Pating ko kayo diha. Pating ko kayo diha. Ganun lang ng ganun, Ay, walang iya, walang iya itong, sino? Sino yung sinasamba nyo? Yung Diyos nyo,
Di ba mga kababayan, para ganun, pambabastos kay bro. Lagi. Tapos kung ano-ano sinasabi, kabastusan, pagbabanta, yun lang magaling yun eh. At puro pagyayabang, hindi pa na ipapatayo, abay niyayabang na, ayun, walang natapos. Ngayon, mga kababayan, eto, tignan nyo, mga kababayan ko. Hindi lang ho sa pakikipag-usap sa Iran ang kanyang gagawin, mga kababayan, kung hindi sa panahon ngayon, angkat ng angkat pa rin si Pangulong Bongbong ng mga gasolina, ng mga krudo, ng mga langis na pangangailangan natin para meron tayong panggatong. Pero mga kababayan ko, ang tanong, kung inagaw ni Sara Duterte at naagaw ni Sara Duterte itong pagiging presidente, ano mangyayari sa ating ngangay? Nga tayo mga kababayan, bubo si Sara eh. Baka sabihin niya, bakit ako makikipag-usap dyan? May gera nga eh. Si Pangulong Bongbong mga kababayan, susugod eh. Pupunta eh. Makikipag-usap sa Iran eh. Para makadaan na yung mga barko natin dyan at tuloy-tuloy yung ating supply ng mga panggatong gasolina, krudo at saka langis eh. Saan kayo nakakita ng ganyan? Pagka ba sinabit dinahilan ni Sara na, bakit po tayo pupunta dyan? May gera po. Mapanganib po. Si Pangulong Bongbong hindi. Pupunta eh. Di ba? Mga kababayan naman, ang layo-layo kung ikukumpara nyo. Tuloy naman ang government efforts para hindi pasanin ng mga mamamayan ang pagmahal ng mga bilihin. Kita nyo, di ba? Ang dami, kagabi, ang dami kong pinakitang ginawa ni Pangulo. Di ba? Na mga ginagawa. Eto na naman, kanina lang ho, may dumating na naman na mga, na mga libo-libo, daang libo, na bariles. Eto, mga kababayan, pasok! Milyon-milyong litro. Ay, milyon-milyon! Kita nyo, bagong dating ho to kanina. Kanina lang ho yan. Alam nyo naman, nauuna ako dyan kung anong mga, di ba? Mga balibalita. Di ba? Nauna tayo dyan, mga kababayan, kasi sa tao, ano ang balita? Boss Mike, may bagong dating na naman ng mga, gasolina. Gaano karami? Nako, milyon-milyong barilis ito, litro. Kita nyo? Kung nakaraan, mga kababayan, libo-libo, ngayon, milyon-milyon na. Pasok, ano yan? Good news ng diesel. Supply ng diesel, mga kababayan, dumating milyon-milyong, litro. Samantala, milyon-milyong litro ng dagdag supply ng langis ang inaasahang darating sa bansa sa susunod na buwan. Ayon sa DOE, sapat ito para tugunan ang pangangailangan dito sa Abril. Yan itinutukan ni Patrick Gupo. Grabe, no? Hindi pa natin nauubos. Ito yung sinasabi ko kagabi. Hindi pa natin nauubos yung una nating mga in-order dahil milyon-milyong bariles yun. Abay, may kasunod na naman. Paano nga naman tayo mauubusan? Kaya pasalamat tayo dahil magtutuloy-tuloy yung pagbablog natin. Hindi katulad sa ibang bansa, brown out na. Di ba? Mga kababayan, brown out na eh. Sa ibang bansa, wala na ho silang kuryente. Hanggang sa buwan ng Abril ang supply ng diesel. Ito ay matapos masecure ng gobyerno ang mahigit 165 million liters ng diesel. Ayon sa Department of Energy, katumbas yan ng 1.42 million barrels na nakatakdang dumating sa susunod na buwan. Bahagi pa rin yan ng Executive Order No. 110 o State of National Energy Emergency na pinirmahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang first purpose of the oil. Ito ang kagalingan, mga kababayan kay Pangulo. Sabi nila bakit nauna pang nagdeklara ng state of energy emergency ang Pangulo. Hindi naman dito ang gera. Kundi ba naman mga bobo, ang gera nandoon ang mga langis. Naisip nyo ba? Kasi nga mga bobo, hindi ko naman nila lahat. Si Porong matalino yan Kaya nga nandito di ba? Si Porong matalino yan. Tingnan nyo kabobohan ng mga DDS, malibang kay Porong. Sabi nila, bakit dito unang-una, ang Pilipinas ang unang nagdeklara. Bakit dito ba gera?
Ang sagot ko naman mga kababayan, kung di ba naman sila mga tanga, bakit? Nandito ba yung langis? Nasaan ba yung langis? Nandun sa gera. Di ba? At yung pagdideklara ng maaga, ito yung resulta. Ibig sabihin, pinag-isipan talaga ni Pangulong Bongbong kasi hindi naman po pwede siya na umorder ng walang executive order. Kailangan gumawa ng batas agad-agad ang Senado, ang Kongreso, para ho magawa ang executive order na yan. Yang executive order 110 ni Pangulo. Diba? Hindi pwedeng ganon na basta na lang, eto, magiging diktador ang dating nun. Nakuha nyo, mga kababayan, nakuha nyo? Hindi po pwede na mag-order agad-agad ng sarili niya lang desisyon si Pangulong Bongbong. Magiging pala desisyon at baka tawagin pang diktador. Diba, mga kababayan? Ngayon, ano nangyari? Nagpatawag siya na agaran na gumawa ng Executive Order 110 na nakapaloob nga na tayo ay nasa sa state of state energy sa problema, kakulangan sa enerhiya. Mas gusto ko talaga Tagalog, mga kabayan. 'Di ba? Yung kakulangan natin sa enerhiya. Yan ang problema. Kaya dali-dali na nagpagawa si Pangulo. Ngayon, ano resulta? Di ba napakaganda ng resulta? Dahil hindi tayo nagkukulang ng mga panggatong. Panggatong kasi tawag dyan eh. Di ba no? Panggatong kasi tawag dyan sa mga krudo, sa mga langis, at sa mga gasolina. Sa Tagalog, panggatong. Kita nyo mga kababayan ko. Ayan no. Di ba? Galing talaga ni Pangulo tapos binabas nyo. That we purchased are for supply side, no? Nasiguraduhin natin na enough yung supply natin. Kasi I think that's the most important, considering na kung mas malala yung problema pag wala na yung supply, maubusan tayo. So we're securing it to make sure that we have enough supply and that all the oil companies have supply. Kasi kailangan kasi ng tao yung mga gas stations, no? Nauna nang dumating noong March 26 ang unang shipment na may 142,000 barrels o mahigit 22 million liters mula Japan. Grabe mga kababayan, nakita nyo bago to, Japan, Singapore. Kita nyo mga kababayan pangsungrod. Tingnan nyo mga kababayan baka sabihin ng mga DDS kasi isa lang. Ang alam ng mga DDS, Russia lang eh. Bakit Russia lang? Kasi daw may Sara eh. Di ba? Pero mga kababayan, tingnan nyo. Singapore, Russia, Japan, yung pong mga nagpadala na at nakabili na tayo sa kanila ng panggatong natin. Maiba na naman ito. Tapos iba pa yung mga parating. Tapos, inaagapan uli ni Pangulo na kung maaari, makadaan na tayo. Ayan na nga, pupunta na nga ng Iran, kahit may gera, pupunta ron para kausapin ang Iran para makadaan na yung ating mga barko. Baby, kahit naalis ka pa. Kaya nga, di ba no, mga kababayan ko? Dami na mga kaya wag na kayong mag-alala. Wag nyo pakinggan yung mga DDS na nagsasabi na mawawala na daw tayo ng kuryente at mawawala na rin tayo ng tubig. Ganun yung mga pananakot nila di ba? Eto na. Din sa susunod na buwan ang iba pang petroleum products mula Malaysia, Singapore, North Asia, India at Oman. Ayon sa DOE, dadaan pa rin sa oil companies ang distribusyon dahil meron silang storage facilities at para maging patas ang distribusyon. The oil that we procured is actually parang reserba siya, no? Pag may mga oil companies na alanganin yung mga orders nila, then we can give it to them. Mahalagang nga siguro ang galing-galing talaga ni Manong. Boss Mike, sa amin sa Malolos, Bulacan, may paayuda si PBBM 10K sa mga apektado ng gera. Siyempre, mga kababayan, kayo na nagsabi niyan, hindi ako. Ang tanong, Sarah Sky, si Sarah. Yung nagbida-bida, mga kababayan, yung nagbida-bida na kesyo daw, madali lang daw huyan.
kayang-kaya daw solusyonan. Tanong ko, nasaan na ngayon si Sara Duterte? Nasaan ngayon yung pinagmamalaki ng mga DDS? Nasaan na ngayon yung pinagmamalaki nilang gusto nilang maging presidente? Nasaan na ngayon yung gusto nilang ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos? Nasaan na ngayon yung nangako na magkakaroon? Madali lang daw magpadala ng eroplano habang may nagliliparang mga missile. Nasaan na yung mga OFW na pinasundo ng mga Duterte, lalong-lalo na si Baste? Nasaan na? Ngangay. Nandito. Nandito mga kababayan. Nandito mga kababayan ko. Pasok. Ayan si Sara. Totoo pala na may pangalan na Sara yung barkong dumating. Ayan na si Sara. Ayan yan. Puta, Sara. Kung ano-ano ginagawa nyo, mga walang iya kayo talaga. Sara Sayad nakapalaga. Ngayon ko lang napansin, Sara Sayad. Hindi Sara Sky, Sara Sayad. Mga walang iya kayo, mga nambabas kayo talaga kay Sara, no? So, paano mga kababayan? Si Jan Angeles, di nakakakain yung kapag hindi ako kasama. Hindi ako kasabay. Diba? Okay ba sa'yo, Mike? Mag-live din ako, tapos gamitin ko yung video mo. Oo! Walang copyright. Walang copyright. Go ahead. Diba? Eto na mga kababayan, paalamanan na. Muli mga kababayan, hanggang dito na lang at kita-kita po tayo mamayang gabi kung mayroon pang pagkakataon. Muli mga kababayan, tanghalian na. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.